welcome din po sa mga kapatid natin sa ating pong Facebook. At ngayon po ay mag-uumpisa po tayo sa pamamagitan po ng awitin sa page 57 po. Page 57, ang daan patungo sa langit. Kailangan kong magdaan sa krus. Ito lamang ang daan. Ipapasok pinto ng langit. Ang daan ay iwan. Ang daan tungo sa langit. Ang tamis ng patanda ng tumubong. Dapat kong lakaran dahil na kay Kristong di kung umakyat man sa kaitas sa kaluluwa'y sa langit. Ang dato sa krus sa langit. Kaya ninisan ang daan, hindi nalakadin ko, pagkat ako'y nakabayaran, Jesus ang palagitan. Ang daan sa langit. Ang tamis ng pagmamahal. Ang daan ng pagmamahal. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at minsan pa po tayong umawit bago po tayo mananalangin. 135 po, Ako ay iyo, O Panginoon. Ako ang iyong piling ko ay pada sa pag-ibig. Mo ako sa kanya Panginoon sa dulo pagkabayan sa pag-ibig ko ang ako ay gusto nang may tatag mapag-iwala at sa
mo ako sa akin madyan ilapit na o Panginoon sa loob ay kamay pag-ibig na di ko Tumitan kong matawid sa pag-ibig mo ako madyan o Panginoon sa Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at ngayon po sa ating pong opening prayer, hingin po natin kay Brother Ren Mark na tayo po ay kanya pong pangunahan po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Patuloy po kami, Ama, na nagpapasalamat po. Nagpupuri po sa inyo pong pag-ibig po sa bawat isa po sa amin na patuloy po ninyong ipinapakita at ipinapadama po sa bawat isa. Salamat po ng marami, Ama, maging sa kaorasan po na ito na inyo pong ipinagkaloob na bagamat kami po ay magkakahiwalay po ng physical, ay pinagsama-sama niyo po kami sa pamamagitan po ng online upang patuloy po naming pag-aralan at siyasatin po ang inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, sa pagkakataon po na ito at ang dalangin po namin ay patuloy po ninyong pangunahan po ang bawat isa po sa amin, ang bawat tahanan upang wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig ng inyo pong mga salita. At dalangin din po namin, Ama, ang inyo pong anak na gagamitin. Nawa patuloy niyo po siyang pagkalooban ng katalinuhan po na nagmumula po sa inyo upang patuloy po niya na mahayag po at maituro ang inyo pong mga salita nang naayon po sa inyo pong kalooban. Salamat po ng marami, Ama. Patuloy na dalangin din po namin ang mga kapatid po na pa-join pa lamang po sa Google Meet. Ang dalangin po namin na patuloy kayo pong mauna sa kanila. Maraming salamat po, Ama. Hinihiling po namin ang pagpapala po na nagmumula po sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po at binabalik po namin ang mataas na papuri at pagsamba sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat kapatid na rin sa pangunguna po sa panalangin. At ngayon po ay mag-start na po tayo sa pag-aaral po natin. Kaya handa na po natin ang ating pong puso't isipan sa pakikinig po natin ng kanya pong mga salita. Ibibigay ko na po sa ating tuturo kay Brother Wilson po. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Pilipos. At kung loobin ng Panginoon ay matapos na po natin itong Aklat ng Pilipos. Noong nakaraan po ay sinimulan natin ang chapter 4, simula verse 1 hanggang verse 9, kung saan ay nakita po natin na ang panawagan o ang mga bagay na exhortation po ni Pablo sa mga taga-Pilipos na sila po ay manatiling matibay sa Panginoon, magkaisa sa Panginoon, at magalak sa Panginoon at laging manalangin sa Panginoon na siyang nagdadala ng kapayapaan. At sa bandang uli, although hindi na po natin masyadong na-discuss, pero nakita natin na ito ay may kinalaman sa pamumuhay. Ang mga bagay na nakita, narinig kay Pablo ay atin itong ipamuhay sapagkat
may dulot itong kapayapaan, sabi dun sa verse 9. Kaya yung last points po natin dun ay yung mamuhay sa Panginoon. At ang chapter 4 po, verse 10 hanggang verse 20 naman po, kung atin po itong babasahin, ito po ay may kinalaman na po sa pagbibigay pasasalamat ni Apostol Pablo sa kanya ng mga taga-Pilipos. Ibinibilang niya po itong napakalaking biyaya. Kaya actually ito po yung pinakalayunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay ang ipabatid po sa mga taga-Pilipos ang kanyang kagalakan at ang kanyang pasasalamat po sa tulong na ibinigay ng mga taga-Pilipos. Kaya ang sabi po rito sa verse 10, sabi niya, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahuli-hulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Mahalaga po na makita po natin yung content noong kanyang malabis na pasasalamat sa mga taga-Pilipos. Nang sa ganun po ay ma-appreciate din po natin itong pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Maliwanag po dito na ang tulong po ay personal. Ang sabi po rito, datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahuli-hulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Mahalaga po na makita po natin ito. Bagamat ang tulong ay personal na tulong po kay Pablo, pero makikita po natin na ang ikinagagalak ni Pablo ay hindi lamang dahil sa kanyang mga pangangailangan. No po? At gusto ko pong tingnan natin yan. At mahalaga na makita po natin kung bakit naging malaki kagalakan kay Pablo ang tulong. Ano po kaya itong tulong na ito? Although marami po akong commentary na tinignan ay wala po silang ma-mention na kung ito ba ay gamot, ito ba ay mga damit, ito ba ay mga pagkain, o ito ba ay monetary help. Pero ang isang bagay po na nakita ko po na naging malaking tulong po kay Pablo, maaaring ito ay monetary o financial help. Bakit po? Ito'y naging tulong sa kanya at ganun din po sa Ebanghelyo. Bakit ko po nasabi? Sa Gawa 28 po, sapagkat nung nakabilanggo po si Apostol Pablo, dapat sana sa selda siya, sa mga kulungan, pero ayon po rito sa Gawa 28, talatang 30, si Pablo po ay nagrenta ng isang bahay upang siya ay doon ay magkaroon siya ng house arrest. At doon ay ayon po rito sa Gawa 28, ang sabi po rito, at tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan. At tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos, ang Ebanghelyo.
At itinuturo ang mga bagay na naukol sa Panginoong Jesucristo, discipleship, no? Ng buong katapangan. Wala sino mang nagbabawal sa kanya. Napakalaking bagay po. Ako sa tingin ko, dahil hindi na rin po siya nakakapag-work, no? Hindi na rin po siya, sabihin natin na nagtatrabaho nung siya po'y nakakulong. At ayon po rito, siya ay umuupa. Ako sa tingin ko, isang bagay po yon na pinapasalamatan ni Pablo. Na yung pasanin, na yung alalahanin, para po doon sa pag-uupa ng kanyang tinitirhan, ay sabihin natin na maibsan. At yun ay sa pamamagitan ng tulong pinansyal ng mga taga-Pilipos. Kaya marahil yun din po ang sinasabi niya na sapagkat habang siya po ay naroroon sa kanyang tahanang inuupahan kung saan siya naka-house arrest, ay malaya niya pong naipangangaral ang magandang balita, ang ebanghelyo, ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At malaya na nakakapunta po ang mga iba't ibang mga kapatiran upang sila'y kanyang turuan tungkol sa Panginoon. Kaya marahil yan din ang dahilan kung bakit sinimulan ni Pablo po ang kanyang sulat sa Pilipos sa chapter 1. Ang sabi po niya na dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon. Kaya po, the content of thanksgiving, no, yung pong laman nung malabis na pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay hindi lamang po dahil naibsan, no, yung kanyang mga pasanin, kundi dahil po dito ay ang kanyang alalahanin ay sabihin natin na lesson, at ito po ay nagsilbing daan upang magpatuloy siya sa pagtuturo, sa pangangaral, sa mga kapatiran na dumadalaw sa kanya, at ganun din maipangaral ang ebanghelyo doon sa mga hindi mananampalataya na nakakaharap niya during noong panahon po na siya ay nakabilanggo. Bagamat dito sa Pilipos, masasabi natin na malinaw na ang mga taga-Pilipos ay consistent sa pagtulong sa kanya, no? Consistent sa pagsusuporta sa kanya. Kasi ang sabi po rito, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang ng mabubuting pagkakataon. Ang ibig ko po sabihin, ang Philippians ay consistent sa pagtulong kay Pablo. Subalit, nasabi ni Pablo po rito yung nagkulang ng mabuting pagkakataon. Marami pong pwedeng possibility. Although makikita po natin na si Pablo po ay tinulungan, no, noong siya ay nasa Corinto ng taga-Macedonia. Ang Macedonia po ay isa po ang city of Philippi sa Macedonia doon sa 2 Corinthians. Makikita natin chapter 8, 1-5. Ang sabi po rito, bukod dito mga kapatid,
ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, yung province of Macedonia. Although binanggit dito yung mga, maaring kasama ang Filipos, ang Thessalonica, at ang iba-iba pang mga iglesia na naitatag sa second missionary ni Pablo. Sabi niya kung paanong sa maraming pagsubok sa kapaggatian ng kasaganaan ng kanilang katuwaan at kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At kung titingnan po natin ay dito sa bagay na atin pong mga binasa, ang mga taga-Pilipos ay very consistent po sila sa pagtulong. Maaari po isa pong mga reason po yung pag-antala, yung nagkulang ng mabuting pagkakataon. Masasabi po natin, siguro dahil po yung hindi kamukha ngayon, no? Very may GCash, may mabilis pong mag-transfer ng mga finances na needs. Nung panahon po na yon ay kung hindi po magsesend ng tao, katulad po ng ginawa po dito, dahil nga po alam naman natin na si Epaprodito ang nagdala po ng tulong na ito sa verse 18, sabi po, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog. Palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang mandog, nakaaya-aya na lubang nakalulugod sa Diyos. Kaya yung pagkakataon, maaring isa po ito sa dahilan yung pagkaantala. Pero kung titignan po natin, dito sa sinabi ni Pablo sa verse 10, masasabi natin po, kasi ang sabi dito sa English, pasinin natin yung again. But I rejoice, verse 10, in the Lord greatly, that now at the last, your care of me had flourished again. Kumbaga ay yumabong, no? Yung salitang flourish ay ginagamit sa mga bulaklak, ay umusbong uli. Nagkaroon sila ng opportunity. Kaya maaring gusto nilang patuloy na tumulong, kaya lang nawalan sila ng pagkakataon. Kasi una, gusto kong makita natin yung consistently na sila po ay tumutulong. 2 Corinthians, makikita rin natin, chapter 11, sabi po rito, 2 Corinthians chapter 11, verse 7 and 9. Sabi po rito, ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo nang walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ang mga taga-Korinto po ang sinasabihan niya po rito, no? Aking sinamsam ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagkat mga kapatid, nang sila'y manggaling sa Macedonia, ay tumakip ng aming pangangailangan
at sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo at mag-ingat nga ako. Napakalaga po nun, no? Yung salitang mag-ingat. I have kept myself from being burdensome unto you, and so will keep myself. Kasi alam nyo, even noon po sa Thessalonica ay sinabi nga ni Pablo doon sa chapter 2 na maraming nangangalakal, no? Pinangangalakal ang salita ng Diyos. Kahit dito po sa Pilipos, binanggit din ni Apostol Pablo po yan. No? Pero marahil ito rin po yung prayer ni Pablo doon sa Epeso noong sabihin niya na ingatan ang inyong sarili. Maybe yung love of money. At dito makikita natin, ang gusto ko lang na bigyan din po rito, yung content, yung laman noong pasasalamat ni Pablo. Siya'y nagpapasalamat sa tulong ng mga taga-Pilipos. Sapagkat ang mga taga-Pilipos, walang ibang iglesia na tumulong kay Pablo kundi ang mga taga-Pilipos, ang mga taga-Macedonia. At sa pagkakataong ito sa Pilipos 4, maliwanag na ang tulong po na natanggap ni Pablo ay financial help na naging malaking tulong para sa kanya. Mabawasan ang kanyang alalahanin, mabawasan ang kanyang pasanin doon sa kanyang tinutuluyan. Sapagkat pinili ni Pablo yung siya ay ma-house arrest. Nang sa ganon ay makapagpatuloy siya na makapagturo sa mga mananampalataya at lalo tigit makapangaral sa kaharian ng Diyos ang magandang balita upang mapatuloy na maipangaral ang magandang balita. Kaya napakalaga po nito na makita po natin ito. Kaya sabi niya, ako'y totoo. No? Personal po yun. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon. Sapagkat nakita niya, ang Panginoon ay gumagawa talaga. All things work together for good. Nakita niya, buhay ang Panginoon. Siya'y gumagawa. Gumagawa siya sa pamamagitan ng iglesia sa Pilipos. At mahalaga po na makita po natin ang mga bagay na ito. Verse 11 po, ang sabi niya, gusto ko rin pong makita natin po ito, kung paano po ay pinaabot ni Pablo sa mga taga-Pilipos yung siya ay kontento. No? Ang sabi po siguro, basahin po natin yung 11 to 12. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Maliwanag po na dito po sa mga bagay na sinasabi po ni Pablo dito, hindi niya po ito binabanggit dahil sa siya po ay nangangailangan. Po, dahil nakikita na po natin dito na siya po ay kontento, no? Siya po ay mayroon. Actually, yung salitang content
Ang ibig sabihin po nito, sufficient po, at sapat. Yun po yung kahit na gaano kakonti, kahit na gaano karami, para sa kanya ay sapat. No po. Hindi siya. Dahil ang kanyang, makikita natin, dahil ang kanyang contentment ay wala po sa mga bagay na meron siya. Yun ang isang bagay na gustong ipaabot ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya sinabi niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Merong isang bagay siyang natutunan. Kasi yung salita pong, yung sinasabi niya rito na hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Yung salitang content. No? Siguro para makatulong po sa atin, yung 2 Corinthians din, chapter 9, verse 8. Sabi po rito, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Although, gusto ko lang po kasi tignan yung salitang contentment o yung sufficiency o yung sabi rito sa Tagalog, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yun po yung ibig sabihin ng sufficiency. Kumbaga, laging meron. At ito po yung isang bagay na natutunan ni Pablo. Sapagkat natutunan niya na ang pagiging content. Kanina, doon sa una nakita niya na natutunan niya ang kapayapaan ay nakukuha sa pananalangin. Dito, sa pagtitiwala sa Panginoon. Yun yung isang bagay na gustong iparating ni Pablo. Na natutunan niya, 2 beses po niya binanggit yan. Hindi po ito minsan ay automatic. Believer ka, ikaw ay makukontento, no? Hindi po automatic yan. Maliwanag po na sinasabi ni Pablo na ang pagiging sapat o ang pagiging content ay natututunan by experience sa pamamagitan po ng pagtitiwala, pananalig sa Panginoon, sa ating, kaya yung pong karanasan natin sa Panginoon, yan ay nagdudulot sa atin na natututo tayo na maging kontento. Para siguro yung mga nangyayari sa buhay natin. Sapagkat yan ay unti-unti nating mararanasan sa buhay kapag tayo po ay nag-grow, lumalago yung ating relasyon sa Panginoon, no, yung ating pakikipagniig sa Diyos, sa kanyang mga salita, yun yung nagbibigay ng contentment at ng satisfaction sa atin. At yun po yung sikreto ng pagiging contentment ay wala po sa dami o sa mga bagay, sa mga material o sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya nga po nasabi niya rin
Sabi niya, verse 13, lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sapagkat ang tinutukoy na contentment ni Pablo ay ang kanyang natutunan ay ang magtiwala sa Panginoon. At nakita niya na ang pagtitiwala sa Panginoon ay walang bagay na hindi niya magagawa. Sapagkat nakita niya na ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pagkakaisa ay nasa Panginoon. Siya yung pinagmumulan. Kaya para sa kanya, sapat na ang Panginoon para sa kanya. At nakita niya na kahit sa anong kalagayan, ang kalakasan niya ay nagmumula sa Panginoon. Yan din po yung sinasabi niya doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kanino po yan? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Although ito'y may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, nagagawa niya. Ang Panginoon ang nagbigay sa Kanya, ang Panginoon ang naglagay sa Kanya, ang Panginoon ang magbibigay ng karunungan at kalakasan sa Kanya. At yun po yung pagtitiwala sa Panginoon. At yun yung naranasan ni Peter noong siya ay ang sabi ng Panginoon sa kanya. Yung step of faith. Minsan sa paglilingkod ay ang dami tayo, hindi ko kaya, hindi ako nag-aral, kulang ang karanasan ko, mahina ako, ganito ako. Nakalimutan natin na ang Panginoon na tumatawag sa atin sa paglilingkod, ang siya rin magbibigay ng lakas sa atin. Alalahanin natin si Pablo ay nasa worst condition, nasa worst na kalagayan. He was in prison. Pero makikita natin na siya ay mapayapa, siya ay kontento, at siya ay masigla. Sapagkat isang bagay pa ang nakita natin. Ang nagdadala ng contentment sa kanya ay hindi ang kalagayan, hindi mga bagay, hindi material, hindi rin sitwasyon. Kundi ang nagdadala ng katiwasayan, ng contentment sa kanya ay yung kanyang goal. Ano yung kanyang goal? To serve Christ, to preach the gospel. At yun yung nakikita natin na nagdadala ng contentment sa kanya. Kasi sabi niya sa verse 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natututuan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. Kaya po, maganda po ito. Yung mindset po ni Pablo ay wala sa mga bagay na material. Wala sa sitwasyon. Ang mindset po ni Pablo ay nasa ebanghelyo. Nasa pangangaral ng ebanghelyo. Kaya
dito sa Filipos chapter 1, tingnan po natin, simula verse 12. No? Sabi niya, ngayon ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Ito po yung mindset ni Paul. At ito po yung nagbibigay sa kanya ng contentment. Mali pong isipin na when you poor, minsan po kasi yun, na when you poor, pag ikaw ay sabihin nating mahirap, ay kontento na ako, mahirap ako eh. Mali po yun eh. Ay, ganito na lang ako, kontento na ako rito. Hindi po. Hindi po yun ang contentment na sinasabi ni Pablo, no? Hindi po yun. Ang contentment ni Paul ay wala doon sa mga bagay, wala doon sa material, wala doon sa sitwasyon. Ang contentment niya ay nandoon po, doon sa mindset niya, yun yung to serve Christ. Kasi kung yun po yung iniisip natin, parang negative po ang magiging result nun. Pagka tamad ka, mahal ba, tamad ka, ganito na lang ako, kontento na ako. Hindi po ganun. Walang progress po sa ganun. At ang sinasabi po ni Pablo rito, yung pagnanasa niya na makarating sa Roma at makapangaral ng Ebanghelyo, bagamat ang pagpunta niya sa Roma ay nagdulot ng pagkakabilanggo sa kanya, hindi po nahadlangan nito para hindi po niya maipangaral ang magandang balita o ang Ebanghelyo. Kaya siguro po, ito rin yung sinasabi niyang, I can do all things through Christ. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Sa 2 Timothy rin, chapter 4, verse 17, tingnan po natin yung karanasan ni Pablo. Na nakita niya na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lakas sa kanya. 2 Timothy chapter 4, verse 17, sabi po rito, datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hentil at ako'y niligtas sa bibig ng leon. Ito yung pagtatanggol niya sa kanyang sarili. At nakita niya na ang Panginoon, sabi niya, datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas. Upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap ng maayos. Perfectly, na ma-deliver niya ang gospel. Kaya, kung titingnan po natin, yung content ng pasasalamat niya, yung content nung pagiging sapat niya, yung kontento siya, basta ano man ang kalagayan niya, ano man ang sitwasyon niya, para sa kanya, okay, yun yung sapat, okay lang.
Ang importante na paglilingkuran niya ang Panginoon, ang importante na napapangaral niya ang magandang balita. Yun yung mindset ni Paul. At yun yung nagbibigay ng contentment sa kanya. Kaya nakita rin natin yung maling kaisipan ng word na contentment. Yung halimbawa, ipinanganak kang mahirap, ay kontento na ako, mamatay akong mahirap. Kaya nga may kasabihan, kung ipinanganak kang mahirap, namatay kang mahirap, kasalanan mo yon. Subalit, ang gustong sabihin dito ni Pablo, ang kanyang pagiging sapat, pagiging kontento sa buhay, yung ano man ang kalagayan niya, importante, nagagamit siya ng Panginoon. Naglilingkod siya sa Panginoon. At yan ang isang bagay na maganda po na maging kaisipan din po natin. At dito sa verse 14, ang sabi niya, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. The Philippians had done well. Sabi po rito sa, notwithstanding you have well done that you did communicate with my affliction. Yan sa dito po sa verse 14. Yan. Gusto kong tignan natin dito yung salita po na ginamit kasi rito sa 14, yung sabi rito, notwithstanding you have well done that you did communicate with my affliction. Dito po sa Tagalog, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. Yung nakiramay, yung word na sharing, although dito sa communicated, no? Communicate, ganun din sa verse 15, sabi niya, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ng ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin. Yan, mamaya titingnan po natin yan. Pero dito po ginamit, no church communicated with me. Nakiisa, nakiramay. Yun po yung word na ginamit. Yung sharing with. At ito pong salitang ito, yung nakiisa, nakiramay, galing po yan sa salitang koinonia. No, diyan po nakuha yung salitang fellowship. Yan, fellowship. At yan din yung sinasabi niya dito sa Pilipos chapter 1 verse 5. Yun din yung salitang pakikisama. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yun po yung sinasabi po rito ni Pablo na mabuti raw. You have well done. Yun yung salitang ginamit po. Yung affliction. Sabi niya rito, gayon may mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian, yung salitang affliction. Ang sabi nga po sa Thessalonians chapter 1 verse 6, na God will afflict those who afflict His people. Afflicted His people. Ang Diyos po, yung mga nagiging sanhi ng paghihirap o sabihin natin na kapigatian ng mga mananampalataya. Sabi niya, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu. 2 Thessalonians chapter 1.
verse 6. Sabi rito, kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapigatian ng mga pumipigati sa inyo, seeing it is righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Kaya po, anuman pong paghihirap o na tulad ng mga pag-uusig o kung ano-anong mga nararanasan natin, ay yan po ang Diyos po, nakikita po niya yan. Yun lang ang ibig sabihin niyan. God will see. God will revenge. Siya po ay nakikita niya po ang kalagayan natin kung tayo man ay nadadala sa mga kapigatian, sa mga kahirapan, dahil po sa ating paglilingkod, dahil sa ating pangangaral, sa mabuting balita, dahil sa ating paninindigan, sa mga katotohanan. Kung minsan tayo nakakaranas ng mga kahirapan, ang Diyos po nakikita niya yan. At siya po ang bahala po. Nakikita niya po yan. At sinabi rin naman ni Pablo na yung pong mga kahirapan natin dito, hindi natin pwedeng maiiambing doon sa kalwalatian na naghihintay po sa atin. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Sabi po rito, sapagkat ang aming magaang kapigatian, nasa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalwalatiang walang hanggan. Parang sinasabi lang po ng talatang ito na habang tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan o yung tribulation o affliction, something na hindi po mabuti sa atin, yung tayo nahihirapan sa paglilingkod, sa pangangaral, the more na we suffer, the more na tayo po ay nakakaranas ng kahirapan, the more po naman na ito po ay nagdadala ng exceeding and eternal weight of glory. Kaya dito po sa sinasabi ni Pablo po, sabi niya doon sa mga taga-Pilipos, well done, sabi niya. Mabuti yun. Kumbaga nakiramay kayo. Nakiramay kayo. Sapagkat alam naman po natin na ang ating Panginoon po. No? Kasi ang tinutukoy niya rito, bakit sinabi niyang well done? Sapagkat alam niya na ang gantimpalang naghihintay kay Pablo ay gantimpala rin naman na matatanggap nila. Sapagkat yan po ang prinsipyo ng Panginoon. No? Doon sa Mateo 41:42. Kasi alam ni Pablo, hindi naman sila maraming resources, pero sacrificially sila ay tumulong kay Pablo. Kaya hindi kawalan yon sa kanila. Parang sinasabi ni Pablo, maganda yung ginawa nila. Sapagkat ayon dito, sabi niya, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang pagpainom sa isa sa maliit na ito, ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa kanya.
Ito yung principles na sinasabi ni Pablo sa kanila. Kung saan ay naging maganda yung sabihin natin na desisyon o ginawa ng church sa Ephesus, kung saan po ay nakiisa sila kay Apostol Pablo. At dito po sa verse 15 to 16, ang sabi niya, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ng ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Dito po pinakikita po ang tulong po ng mga taga-Pilipos ay naging malaking bagay, hindi lamang kay Pablo kundi para din naman sa mga taga-Thessalonica. Bakit po? Sapagkat si Pablo po ay, dahil sa tulong ng mga taga-Pilipos, si Pablo po ay nangaral sa Thessalonica na wala po siyang inihingi o tinatanggap na anumang tulong mula sa kanila, no? Yun yung isang bagay na nakikita ko rito na yung pagtulong nila kay Pablo ay nagiging malaking tulong hindi lang kay Pablo kundi sa mga iglesia. Tingnan po natin dito sa Thessalonica po, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Ano pong sinasabi rito ni Pablo? 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na nang kami ay gumagawa gabit araw upang wag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi po sila umihingi eh. Wala silang support sa Thessalonica. Hindi sila, actually sila ay, dito ay, ang sabi niya, day labor, no? Pero nakita natin na sila'y tumulong. Ang sabi doon sa binasa natin dito sa 15, 16 ng Pilipos chapter 4. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ng ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. It means it helps a lot for Paul to preach freely the gospel to the Thessalonians. At doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 8 ay minsan pang binanggit ni Pablo. Sabi niya, verse 7, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan sapagkat kami ay hindi nag-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Even yung sinishare sa kanila, minsan ay, sabi rito, ay parang binabayaran pa nila Pablo. Dahil ang iniingatan ni Pablo ang bagay na yon, na ma-accuse siya, na ipinagbibili niya ang ebanghelyo. Kaya dito sa mga talatang ito, makikita natin na ang mga taga-Pilipos ay very supportive church. At alam naman natin na si Pablo ay isa sa mga, sabihin natin na nagtrabaho, he work harder than anyone else. Although
ang mga apostol ay siya yung labis na bukod tangi na sabihin natin na nag-suffer o talagang ginampanan niya yung dapat na ipangaral ng ebanghelyo. Ang sabi nga dun sa 1 Corinthians 15:10, ang sabi rito sa 1 Corinthians 15:10, datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Binuhos ni Pablo ang buong panahon niya. Bagamat sa mga panahon na yan, siya ay binubuhay niya yung kanyang sarili. Subalit, pagka mayroong mga tulong sa kanya, ito ay nagiging malaking tulong para sa kanya. At hindi lang sa kanya, kundi sa mga iglesia. At yan ang content ng pasasalamat, yan ang content ng kanyang pagiging masaya o sabihin nating sapat. At yan ang kanyang malabis na pasasalamat. At nakita niya na ang lahat ng ito ay ang Diyos ang siyang nagkakaloob. But doon sa tumutulong sa kanya at sa kanya, kaya ang sabi niya sa verse 19, at sabi niya, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ngayon naway sumaatin Diyos at Ama ang kalwalatiang magpakailanman. Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasambahay ni Cesar. Ang biyaya ng Panginoong Kristo ay sumainyo. Although parang nasa uli yung kanyang in-address niya, yung kanyang greetings sa lahat ng mga kapatiran. At isang bagay po ito na gusto nating makita. At ayon pa dito sa verse 17, siguro balikan ko lang, isang mahalaga pa rin, sapagkat ayon dito, sabi ni Pablo, hindi siya naghahanap para sa kanya, kundi para sa bunga nila. No? Hindi, verse 17, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Paul seeking a blessing for them, not for himself. Actually, yung salitang fruit, ito po ay ginagamit na salita para sa pagninegosyo nung panahon na yon, no? Yung kanyang Greek word, yung karpon, translated yon sa profit. Kumbaga ay parang sinasabi ni Pablo po rito na yung kita, yung profit, yung dumadami yung kanilang profit, yung kanilang profit sa kanilang account. Sabi po sa verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Abound, sumagana, dumami yung ipon nila sa langit. Yan. Sapagkat tunay po na ang kanilang ginagawa ay nag-iipon sila ng kayamanan doon sa langit. At sometimes daw po itong salitang fruit sa salita ng Diyos, sa scripture, ito po ay tumutukoy din sa result, outcome, advantage.
Madalas ginagamit din po ito ni Pablo, yung salitang bunga sa kanyang ministeryo, no? Yung mga kaluluwa, tinuturing niya itong bunga. Dito sa Filipos chapter 1 din, verse 22, yung sinasabi niya rito na, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Ibig sabihin, mayroong bunga, may resulta na pagpapagal. At kung titingnan po natin, nakita po natin dito dito na po siguro tayo magwawakas, yung nakita po natin yung laman, yung pinakadiwa, yung content, yung nilalaman ng kanyang kagalakan, yung taus-pusong pasasalamat. Sapagkat nakita po natin na yung tulong ng Filipos kay Pablo ay hindi lamang nakatulong sa kanya para mabawasan ang kanyang mga responsibilidad alalahanin. Lalo tigit, kaya ito'y malaking pinasasalamatan niya. Sapagkat ito ay una, ay nakatulong para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pangalawa, nakatulong din sa mga mananampalataya para ma-disciple niya sila. Pangatlo, nakatulong din ito doon sa mga na-plant pang mga church para ito ay maipangaral ang Ebanghelyo ng libre sa kanila. At higit sa lahat, ito ay isang mabangong samyo. Ito po yung pinakanapakaganda po rito. Ito po ay naging mabangong samyo. Fragrant aroma. Ito po yung napakaganda po rito. Ibig sabihin, ang sabi po rito, Filipos chapter 4, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay, verse 18, at sumasagana, ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. At ito po ay isang bagay na napakaganda po. Actually, ito pong mabangong samyo na ito rin ay yung ginamit na sa matandang tipan, no? Nung iutos ng Diyos yung paghahandog at yung mga inahandog nilang hayop doon sa Exodus chapter 29 verse 18, no? Siguro tingnan natin Exodus chapter 29 verse 18 at dito na po ako magwawakas. Exodus chapter 29 verse 18. Sabi po rito, at inyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga sa Panginoon. Pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Actually, ang lahat ng yan, yung mga handog na yan, inutos ng Diyos kasi yan kay Moises. Kung ano yung gagawin nila. Actually, hindi lang yung paghahandog, yung pagsunod nila doon sa mga panukala ng Diyos. Yung kung paano nila gagawin yun. Nang naayon doon sa utos ng Diyos. Yun yung nagiging mabangong samyo sa Kanya. Hindi lang yung hayop na, sapagkat yung hayop na yun ay tumutukoy din kay Kristo. Sa ating Panginoon. Kaya, yung pong sacrificial giving, yun po ay isang mabangong samyo na sa Panginoon. Nakalulugod. Yun yung point natin doon. Hindi po nawalan ng kabuluhan yun. Hindi lang nakatulong kay Pablo, hindi lang nakatulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pagdidisipulo, hindi lang nakatulong sa mga local churches, higit sa lahat, yung kanilang ginawa ay isang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos.
Kaya nga, sinabi rin ng salita ng Diyos, it is better to give than to receive. Sapagkat ang pagkakaloob, ang pagbibigay, ay nakalulugod sa Panginoon. Marahil tayo po'y manalangin at magpasalamat. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat po sa pangunguna niyo po sa akin. Bagamat aking katawan ay mahina, subalit ikaw ang nagpapalakas po sa akin. Salamat po. At naway ipuin mo ang aking karamdamang ito nang sa ganun po ay makapagpatuloy ako sa aking paglilingkod po sa inyo. Patuloy na magamit niyo po ako sa pangangaral po ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga kapatiran. Pagpalain mo po ang aming mga napag-aralan. Nawa ito po ay magsilbing kalakasan, liwanag at gabay upang patuloy ka naming mabigyan ng luwalhati. Malugod ka sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga salita ng Diyos na ating pong napag-aralan at natunghayan po sa gabi pong ito. At maraming salamat din po sa anak na kanya pong ginamit sa pagtuturo. Nakita po natin, bagamat ang karamdaman ay naroon, ngunit ang biyaya po ng Diyos ay sumagana po. At ngayon po ay, dahil ito po ay isa pong pag-aaral, maaari na po tayong makapagtanong po. Kung meron po tayong question po, ay maaari po nating buksan ang ating mic at maaari po tayong makapagtanong po. Sige po, open na po tayo sa mga katanungan, mga kapatid. Sige po, wala po ba tayong mga katanungan? Po, last call po mga kapatid, baka meron po tayong question po. Sige po, kung sakali po, marahil ang ating pong katahimikan ay tanda po na naging malinaw po at mabiyaya po ang pag-aaral natin sa mga salita po ng Diyos. At marahil po, kung wala na po tayong mga katanungan, tayo po ay umawit po muna. Hinayaan ko pong lahat na umawit po.
sa lupang mataas. Page 131 po. Ang buhay ko ay umaakyat bawat araw, isang taas. Dalangin ko'y walang likat, Diyos sa langit ay ilipat. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapong natuklas, hanggang sa langit bumagtas. Ayaw kong laging may takot at alinan ang loob. Kung mag-iba'y diyan ko, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapong natuklas, hanggang sa langit bumagtas. Ang aking ibig tirahan, itaas na sanlibutan, kahit tukso'y dumisama, pag-asa ko'y ibubuhat. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon natuklas, hanggang sa langit bumagtas. Ang karunungan ko'y nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mapagkat Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon natuklas, hanggang sa langit bumagtas. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at ngayon po sa ating pong closing prayer. Hingin po natin kay Brother John na tayo po ay kanya pong pangunahan po. Sige po, tayo po ay manalangin po mga kapatid. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob po ninyo. Bagamat po physically po hindi po kami magkakasama, pero nagpapasalamat po kami na ngayong gabi ay muli nakapagtipon po kami sa pamamagitan po ng online, at muli po namin narinig po ang inyong pong mensahe kung paano po ang iglesia po sa Pilipos, kung paano ang kanila pong concern at consistent po na pagbibigay po ng tulong para kay Pablo, at kung paano rin po si Pablo po ay patuloy pong nagagamit po ninyo sa kabila po ng mga bagay po na pinagdadaanan po niya, dahil po sa pagtutulungan po ng inyong pong iglesia, lalo pong nagiging
mabiyaya po ang pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din po dahil nakita rin po namin kung paano naging maingat po at kung paano naging kontento po si Pablo sa aming pong Panginoong Hesus. At nawa ang bawat isa po sa amin sa mensahe po ninyo na dinala po sa pamagitan po ng inyong pong anak na ginamit po sa pagpapahayag po ngayong gabi ay tunay po na ang inyong pong iglesia ito po sa Florida, ang bawat isa po sa amin ay tunay po na di lamang po namin narinig, hindi namulat po ang aming pong mga puso't isipan at bigyan nyo rin po ng puso't isipan na nais pong sumunod po sa mga halimbawa at katuruan po na amin pong narinig ngayong gabi. Salamat po sa lahat po ng dumalo, sa lahat pa po ng makakapakinig sa pagka-upload po ng video. At yun din po, salamat sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy din po ang dalangin po namin sa kagalingan din po, physically po, ni Brother Wilson. At ganoon din po sa mga kapatid na hindi namin nakasama, ay sa inyo rin po namin sila dinadalangin. Patuloy po sa gabi po na ito, kaya rin po ang inaasahan po namin na mag-iingat po sa bawat isa. At ang lahat po ng ito, Ama, ay patuloy po aming pong dinadalangin at hinihiling po sa tanging ngalan lang po ng ipong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Thank you po. God bless po sa ating pong lahat. Amen po. Maraming salamat po at God bless po sa Good evening po. God bless. prayers. Good evening po. God bless po.